'Pag nag-bakery talaga tayo, kailangan na diskartehan din natin yung ating paninda, na yung ating tinapay ay iba-ibahin din natin para hindi din maumay si suki. Katulad na lang nito mga ga, kadalasan kasi dito ay cheese yung pinapalaman. So ngayon ay iniba ko, bali ang palaman ko dito is si ma-filling. So sa ating palaman, gagamit ako ng 5 peraso ng egg yolk at lagyan ko ito ng half cup na cornstarch para maging malapo talaga. Kasi nga ilagay natin ito na yung hilaw pa yung ating dough. Kailangan ay mag-set ito. Kailangan malapot na malapot yung ating ma-filling. At 1 cup na condensed milk and then 1 teaspoon na vanilla extract at haluin ko muna yan. At maglagay lang tayo ng 1 cup na evaporated milk and then haluin ito ng konti at isa lang na. Lutuin natin ito sa katamtamang apoy lang ng ating kalan. At diretso lang talaga sa paghalo para hindi masunog yung ilalim. Haluin lang ito hanggang sa kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. At pag ganito nakalapot, ay patayin na natin yung apoy ng ating kalan. At ganito yung consistency na hinahanap natin sa ating palaman, ha. At lagyan natin na ito ng 1 tablespoon ng margarine. Pwedeng gagamit ito ng butter, pwede yung refrigerated margarine. At pagkatapos isit aside lang muna natin ito. Palamigin, pwedeng ilagay din sa chiller para mag-sit siya talaga. So dito na tayo sa ating dough. Gagamit lang ako dito ng 500 grams ng all-purpose flour. Lagyan ng half tablespoon ng yeast at 1 teaspoon ng bread improver. At lagyan pala natin ito ng 1/3 cup na powdered milk and then haluin muna. At dito sa gitna, maglagay na ng half cup ng light brown sugar, 1 teaspoon ng iodized salt, at half cup na evaporated milk at half cup na tubig. Mga ga, wala tayo dito nilagay na itlog, ha. Pero kung gusto ninyong maglagay dito ng itlog, pwede na lagyan ninyo. Kayo nang bahala. Pwede. At lagyan natin ng 1/2 tablespoon ng vanilla extract. At basain ko muna yung ating harina kahit medyo mabasa lang bago tayo maglagay dito ng 1/3 cup ng margarine. Pwedeng gagamit dito ng shortening, pwedeng paghaluin yung shortening at saka yung margarine, pwedeng butter. At kung wala naman kayong machine na pwedeng magpakinis ng inyong dough, ay masahin nyo lang ito ng mano-mano. Basta siguraduhin nyo lang na mapakinis ninyo ng mabuti yung ating dough, ha. At itong aking dough ay ipadaan ko ito sa dough roller machine. At pagkatapos ko yung pakinisin, ay agad ko na itong putulin sa 30 grams lamang. At pwede ninyong iba-ibahin yung pagputol dito. Depende na ho yan sa inyo kung ilang gramo yung gusto ninyo na putol dito. At figurahin ko lang muna ito ng pabilog bago ko ito lagyan ng palaman. At nagdurog ako dito ng mga toasted na tinapay. Ito yung ating pang-coating. Dito natin ipagulong. Ito po yung tinatawag natin na bread powder or yung homemade breadcrumbs. At ito yung ating palaman nag-sit na. At gumamit lang ako ng 1/2 tablespoon para panukat dito sa ating palaman. At pagkatapos ay ipalubog na dito sa ating bread powder at isalansan lang. At bago natin ito isalang ay palsahin muna natin ito ng 2 hanggang 3 oras depende sa ating room temperature. At ito na, naluto ko lang ito ng 15 minutos sa 180 degrees Celsius yung preheat ng ating oven. Try nyo din itong gawin ga, masarap. Yung hindi lang puro cheese yung ipalaman natin dito. At hanggang dito lang yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!